Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 6 Workbook, page 55, nasa Malhagiwadki speaking and listening part na tayo. Number 1, pakinggan natin yung conversation and complete natin yung blanks. 말하기 1. 다음 대화를 듣고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 그리고 말해보세요. 1. 고찬 씨, 이사 가기로 했어요? 네, 출퇴근이 힘들어서 남편이 직장 근처로 이사 가자고 했어요. Isa gajago 했어요. So, yun yung sa blank natin. Number 1, anong sabi ni Ga? Guchon shi, isa gagi로 했어요. Guchon, lilipat na kayo? 사got ni 구천, 네, 출퇴근이 힘들어서 남편이 직장 근처로 이사 가자고 했어요. Sabi niya, ay oo, lilipat na kami kasi nahihirapan yung husband ko sa pagpasok sa trabaho. Kaya sabi niya, lipat na daw kami doon sa malapit sa trabaho niya. Okay, so number 2, pakinggan ulit natin. 2. 아이가 밖으로 놀러 가자고 하는데 동네에 놀만한 곳이 있나요? 근처에 놀이터가 있으니까 한번 가보세요. Okay, so yung blank natin for number 2, 놀러 가자고 하는데. Yung usapan nila, 아이가 밖으로 놀러 가자고 하는데 동네에 놀만한 곳이 있나요? So nagtatanong siya kay Na. Ang question niya is, sabi niya, ang anak ko ay nagyayaya na maglaro sa labas. Dito sa lugar natin, meron bang mapaglalaruan? Okay, tapos ano yung sabi ni Na? 근처에 놀이터가 있으니까 한번 가보세요. Sabi niya, dito sa malapit, merong playground, so try nyo pong puntahan. Number 3. 3. 휴가 기간 동안 무슨 계획 있으세요? 오랜만에 시골 부모님 댁에 가려고 해요. 시골에 가면 새소리도 들리고 좋겠어요. So, yung number 3, 들리고 좋겠어요. Again, ano yung usapan nila? Sabi niya, 휴가 기간 동안 무슨 계획이 있으세요? Sabi niya, during the holidays, ano yung plano na meron ka? Sagot si Na, 오랜만에 시골 부모님 댁에 가려고 해요. Sabi niya, it's been a while and I'm planning to go to the house of my parents in the countryside. So, dun sa 시골 daw, no? Sa province. Sagot ni Ga, 시골에 가면 새소리도 들리고 좋겠어요. Sabi niya, pag pumunta ka nga sa countryside, maririnig mo din yung mga huni ng ibon, kaya it's a good thing, no? So, yun yung usapan nila. Now, let's go to the key. So, this one, pakinggan natin yung conversation and sagutin natin yung mga question. So, question muna tayo. 두 사람은 무엇에 대해 이야기합니까? So, ano daw yung pinag-uusapan, no, nung papakinggan natin. And then, true or false, number 1, 구천 씨가 이사를 간 곳은 학교가 멀리 있다. Anong sabi? Doon daw sa nilipatan ni Guchon na lugar ay malayo yung school. Number 2, 구천 씨는 새소리 들리는 곳으로 이사했다. So sabi, lumipat daw si Guchon sa lugar kung saan naririnig yung mga huni ng ibon. Number 3, 구천 씨의 친구는 큰 마트나 시장이 있는 곳에서 살고 싶어 한다. Sabi, yung kaibigan daw ni Guchon ay gusto daw tumira sa lugar kung saan merong malaking mart or market. Okay, so pakinggan natin ngayon yung usapan. 듣기 2. 다음 대화를 듣고 물음에 답하세요. 고찬 씨, 얼마 전에 새로 이사 간 곳은 어때요? 살만해요? 이사 가기 전에는 근처에 마트나 시장도 많이 없고 학교도 멀어서 교육 환경이 나빴는데 이사 간 곳 근처에 이런 시설들이 많아서 정말 편리해요. 그렇군요. 그래도 이사 가기 전에는 공기도 맑고 조용했잖아요. 맞아요. 공기도 맑고 집 앞으로 산이 보여서 전망이 정말 좋았죠. 매일 아침 새소리도 들렸어요. 저는 시끄러운 도시보다는 한적한 곳에서 살고 싶어요.
그래서 매일 남편에게 이사 가자고 해요. Ito yung script nung pinakinggan natin. Basahin natin siya. 사비 니 후엔, 구천 씨, 얼마 전에 새로 이사 간 곳은 어때요? 살만해요? Sabi niya, Kuchon, kamakailan lang, lumipat kayo ng lugar, di ba? Kamusta naman yung bagong lugar na nilipatan nyo? Salmanheyo, so parang is it worth living? Kumbaga, okay naman ba yung lugar na nilipatan? Yun yung question, no? And then sagot si Kuchon, 이사 가기 전에는 근처에 마트나 시장도 많이 없고, sabi niya, 이사 가기 전에, before kami lumipat, so yung lugar na tinitirhan nila before, yun yung sinasabi ni Guchon. So sa malapit daw ay, so 많이 없고. So ibig sabihin, konti lang yung mart or market na mapupuntahan sa malapit. So 학교도 멀어서 교육 환경이 나빴는데, and yung school din daw ay malayo, kaya yung education dun sa lugar nila is bad or not that good, no? 이사 간 곳 근처에 이런 시설들이 많아서 정말 편리해요. Tapos dito, sinabi niya na yung bagong nilipatan nila. Sabi niya, 이사 간 곳. Dito sa lugar na nilipatan namin, sa malapit ay maraming facilities na kagaya nito. Yung sinabi niya kanina, no, mart and market, at saka yung sa school nga malapit din. Kaya sabi niya, 정말 편리해요. It's really convenient. 사got si Huen, 그렇군요. 그래도 이사 가기 전에는 공기도 맑고 조용했잖아요. Oh, is that so? 그래도 이사 가기 전에. So, ganun pa man, bago kayo lumipat, 공기도 맑고 조용했잖아요. Yung air daw ay clear, so ibig sabihin malinis yung hangin, and tahimik, 조용했잖아요. So, parang binibigyan tayo ng idea dito ni Huen na yung lugar kung saan nakatira si Guchon before is sa countryside. Okay, hindi siya sa city kasi sa mga karakteristik ng 농촌 or countryside is yung malinis yung hangin and tahimik, 조용했잖아요. So sumagot si Guchon, sabi niya, 맞아요. 공기도 맑고 집 앞으로 산이 보여서 전망이 정말 좋았죠. 매일 아침 새소리도 들렸어요. So, nag-agree naman si Guchon dun sa sinabi ni Huen. Sabi niya dyan, agree daw siya, no, na malinis yung hangin, and dun sa tapat ng bahay ay nakikita yung bundok. Kaya, sobrang ganda nung view or scenery. Tapos, every morning daw, naririnig din yung mga huni ng ibon. So, confirm na sa 농촌 or sa countryside yung dating tirahan nila Guchon. And then, sagot si Huen, 저는 시끄러운 도시보다는 한적한 곳에서 살고 싶어요. 그래서 매일 남편에게 이사 가자고 해요. Sabi ni Huen, ako, compared sa city na maingay, mas gusto kong tumira sa lugar kung saan tahimik. Kaya naman, everyday sa husband ko, sinasabi ko na lumipat na kami. So, balikan natin ulit yung question number 1. 두 사람은 무엇에 대해 이야기합니까? So, about saan yung pinag-uusapan nila? About sa living environment, no? So, yung sagot natin for number 1, i-type na lang natin, no, para mabilis. Yan. 주거 환경에 대해 이야기합니다. Okay, so 주거 환경, living environment. Then, dito sa true or false, 구천 씨가 이사를 간 곳은 학교가 멀리 있다. So, 이사 간 곳. Ibig sabihin, yung nilipatan na nila na lugar, no? Malayo ba siya sa school? Hindi. So, yun nga yung nagustuhan ni Guchon, eh. Malapit siya sa school and may iba't ibang klase ng facilities. Number 2, 구천 씨는 새소리가 들리는 곳으로 이사했다. So, lumipat daw ba si Guchon sa lugar kung saan naririnig yung mga huni ng ibon? So, this one is also wrong kasi yun yung dati nilang tinitirhan na lugar, no? Naririnig yung huni ng ibon. Tapos, lumipat na sila and this time, hindi naman sinabi ni Guchon na yung tinitirhan nila ngayon ay nakakarinig pa rin sila ng huni ng ibon. Okay, and then based nga dun sa nakita natin na conversation, lumipat si Guchon sa city. And then number 3, 구천 씨의 친구는 큰 마트나 시장에 있는 곳에서 살고 싶어 한다. So, yung kaibigan daw ni Guchon, which is si Huen, ayan. So, gusto daw tumira ni Huen sa lugar kung saan may malaking mart and market. So, wala pong nabanggit na ganyan, no? And ang nabanggit is, gusto niyang tumira sa tahimik na lugar. Okay, so that's for listening part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.